nga sinasabi nila, bangag ka. Dahil completely, yung naging statement mo kahapon, that will completely answer all the questions of every Filipino people that you are bangag. What's gonna happen to this country if the president is mentally deranged? Yeah. Hindi na nagfa-function yung utak niya. Very obvious naman, no? Nakita naman natin milyon-milyon ng Pilipino nakita sa interview. Isipin nyo, buong bansa, it's a national issue, international issue. Because even other countries are making statement about what's happening in KOJC. Iba't ibang bansa na. Isipin mo, taga-ibang bansa, alam na yung nangyayari. Ikaw, bulag ka. Ganyan ka, inilalaglag ng kasama mo dahil What are you doing those times? What are you doing for the whole day? What are you doing for the past day, for the past 7 days? Past 5 days? Kahit mag-check man lang na nangyayari sa social media, ganyan kakatanga, ganyan kakabulag, Marcos. Ganyan Kaya nga sinasabi nila, bangag ka. Dahil completely, yung naging statement mo kahapon, that will completely answer all the questions of every Filipino people that you are bangag. You know what? You're like beating a dead horse now, Franco. Kasi, like I said, no, when somebody is a drug addict, only lives for the next hit, no. Yun lang yung gusto niya, the next fix, no. So, pagkabukas ng mata niya, iniisip niya, nako, kailangan ko na mag-cocaine. Anong oras kaya ako pwede mag-cocaine? Ano kaya yung meeting ko na kailangan kong laglagin para makapag-cocaine ako? Until he closes his eyes, it's about cocaine. His daughter can be saying, I'm pregnant by whatever, but he won't hear it because all he wants to know is, saan na kayo kukuha ng ano? Isipin mo pa kung president ka, di ba? Wala kang pakialam. Hindi yun personal. Wala siyang kakayanan makialam. Kasi sakit po ang drug addiction. So nakagapi ang kanyang buo. Ang utak niya, ang puso niya, ang katawan niya, lahat nakagapi sa drug addiction. So wala tayong aasahan dito. Babalyahin niya ang konstitusyon. Babalyahin niya lahat ng karapatan natin. Kasi wala siyang pakialam. Mamatay tayong lahat. Kahit sumabog pa ang Pilipinas, wala nga siyang pakialam kung magka-nuclear war dito. Anong pakialam niya dyan sa KOJC? Di ba? Anong pakialam niya sa isang indigenous person na dahil nakaka-recover ang CPP dahil sa kanya? Wala siyang pakialam. Master Jude,